Kabanata 1056. Nasaktan. Sa kabilang panig ng telepono, mayroon na si Harvey ay nakalimutan ang tungkol sa nangyari sa kanila ni Mason. Nang tanungin siya ni Mandy, bigla na lang niyang naalala. Hindi ko binugbog ang sinuman. Nag-spar lang ako sa bata. Spar. Matingkad si Mandy. Sinabi mo sa akin na sparring lang ito kapag ikaw ay nakapag-ospital ng tagapagmana ng Regency Enterprise. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Nasa malaking problema ka. Galit na naghang si Mandy, huminga siya ng malalim at kumalma kaagad, at pagkatapos ay yumuko kay Jacob. CEO Warner, sa kabuuang insidente ang aming kasalanan. Handa akong magbayad ng $150,000 para sa iyong anak na lalaki upang mabayaran ang iyong anak sa emosyonal na pag-atake, kasama ang mga bayarin sa medikal. Tungkol sa ating pakikipagtulungan, ang aking kumpanya ay handang magbigay ng 10% ng aming shares upang maipahayag ang aming paghingi ng tawad. Ngunit ang mga salita ni Mandy ay nagpatawa lamang kay Jacob ng malamig. Pera. Sa palagay mo talaga ang Regency Enterprise ay kapos sa pera? Nasimangot si Mandy. Kung gayon bakit hindi mo gawin ang iyong kahilingan? Si CEO Warner nagbabala. Gagawin namin ang lahat sa aming kapangyarihan, hanggat maaari mong panatilihing pribado ang bagay na ito. Nag-isip sandali si Jacob bago sumagot bilang isa. Ang Regency Enterprise ay magkakaroon ng 70% share sa aming proyekto sa pakikipagtulungan. Bilang dalawa, ang iyong asawa ay magkakaroon ng parehong dami ng mga sirang buto-buto katulad sa aking anak, at ako ang magiging isa na sisira sa kanila. Bilang tatlo. Mula ngayon, matutulog ka na kasama ko para sa buong buwan. Kapag ang sugat ng anak ko lahat ay gumaling, ang iyong kapatid na babae ay matutulog sa kanya para sa 1 buwan. Kung matutupad mo ang lahat ng tatlong mga kondisyong ito, magkakasundo tayo na ituloy pa ang bagay na ito. Si Jacob ay nagsuot ng isang nagyayelo na ngiti. Nang una niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa kay Mandy, huminga ito palayo. Ngayon na ang pagkakataon ay ipinakita mismo, gusto niyang siguradong samantalahin ito at mapagtanto ang kanyang walang kahihiyan na mga pantasya. CEO Warner, tatanggapin ko pa ang unang kondisyon. Ngunit huwag mo ring isipin ang susunod na dalawang mga kondisyon. Yumangal si Mandy, nakakagulat ang ekspresyon niya, hindi niya inaasahan ang personable na si Jacob Warner ay bumaligtad upang maging tulad ng isang marumi na tao. Kung kilala na niya kanina, hindi na niya napili pa upang makipagtulungan sa Regency Enterprise. Hey, si Jacob ay pinaglaruan ng pangungutya sa paglabas ni Mandy. Kaya ang sinasabi mo ay, iniisip mo lang ang pagbabayad sa Regency Enterprise ng pera. Tulad ng sinabi ko, totoo bang iniisip mo na kapos kami sa cash? Dahil hindi mo tatanggapin ang aking mga kondisyon, kukunin kong si Sir Yates na gawin at bigyan kami ng hustisya. Ang tingin ni Jacob ay ganap ang isang hindi kanais-nais na pagngisi. Agad, ang ekspresyon ni Mandy ay naging pinakamasama. Alam niya ng lubos kung paano naisip ng pamilyang Yates siya. Noong nakaraan, sinubukan ng mga Yates na sakupin ang Silver Nimbus Enterprise, ngunit nabigo lamang. Kung sila ay kasangkot muli dahil sa pangyayaring ito sa Regency Enterprise, magkakaroon ng malaking problema. Kung ang lahat ay hawakan ng walang pasubali, si Harvey ay maaaring itapon sa kulungan ng ilang taon at tiyak na magiging apektado ang reputasyon ng Silver Nimbus Enterprise. Sa kabaligtaran, kung hawakan nila ang bagay na ito ng pribado, ang tanging bagay na mangyayari ay ang mga buto-buto ni Harvey ay nasira at maghihirap si Mandy sa ilang kahihiyan. Ang pamilyang Yates ay maaaring samantalahin itong gulo upang makuha ang lahat ng pag-aari ni Mandy. Sinasabi mo ba sa akin, na ang Regency Enterprise ang iyong suporta ay mula sa Southlight ang gobyerno talaga ay ang aking tiyuhin, tama? Ang mukha ni Mandy ay lubos na kakilakilabot. Hey, matalino ka, dapat mong malaman kung ano iniisip ni Sir Yates. Alinman tanggapin mo ang aking mga kondisyon, o maghihintay kami kay Sir Yates upang hawakan ito at ipasok ang iyong pamilya sa paghihirap. Bibigyan kita ng kalahating araw upang isipin ito. Kung hindi ka tumugon sa akin sa oras ng hapunan, alam mo na kung ano ang susunod na mangyayari.
Pinakawalan ni Jacob ang isang nakakapangit na pagtawa bago lumingon sa paligid at umalis. Sa tirahan ng Yates, bumaba si Jacob para sa isang pagbisita, na nagdadala ng mabibigat na regalo kasama niya. Ang kanyang mukha ay nagbigay ng isang nakakatakot na ekspresyon. Sir Yates, ang klima ng negosyo ng Southlight na ito ay masama. Ang mga tao ay maaaring magpatuloy at madurage sa kanilang katunggali basta para lang manalo ng negosasyon. Dito, nagbago ang ekspresyon ni Keith Yates. Sinong kumikilos ng labis na mapangahas? Ang klima ng negosyo ng Southlight ay palaging patas at parisukat. Kung sino man ang sanhi ng isang kaguluhan tulad na nagpapahirap lamang sa buhay para sa kanilang sarili. Hindi mo ba sinabi sa iyong kalaban na ako ang isang nagsusuporta sa iyo sa likod ng mga eksena? Bumantong hininga si Jacob at sumagot, Sir Yates, marahil sa iyong impluensya ay hindi napakahusay pagkatapos ng lahat. Ang aking anak na si Mason ay nagdala ng iyong pangalan, ngunit may isang tao pa ring may katapangan upang masira ang kanyang mga buto-buto. Siya ay nakahiga sa ospital ngayon, halos hindi makagalaw. Ano? Galit na tumayo si Keith, kakilakilabot ang ekspresyon niya. Dahil sa nakaraang insidente, ang mga koneksyon na pag-aari ng mga Yates ay nabawasan ng 30%. Upang masakop ang kanilang mga pagkalugi, sinasadya ng mga Yates na subukan upang manalo sa Regency Enterprise. Ngunit ngayon ang kanilang subordinate, ang anak ng CEO ng Regency Enterprise, ay talagang binugbog hanggang sa ang punto na na-hospital siya. Ang salarin ay hindi naisip na magbayad sa third in command ng anumang paggalang sa lahat. Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Maghihiganti ako para sa iyo. Pulalas ni Keith. Ang mga mata ni Jacob ay nagsiwalat ng isang malamig na tingin. Sinabi niya, si Mandy Zimmer mula sa Silver Nimbus Enterprise ay ang isang nakikipag-usap sa akin. Ang nagpalo sa aking anak na lalaki ay si Harvey York. Ano? Ito ay ang bastard. Ang mga ekspresyon ng pamilyang Yates lahat ay nagbago ng kapansin-pansing matapos marinig ang mga pangalang iyon. Hindi lamang ito nabubuhay sa manugang na lalaki bago, siya ay nang-ahas na saktan ang anak ni Jacob. Wala ito sa kanilang mga plano. Pinag-aralan ni Jacob ang mga ekspresyon ng pamilyang Yates at idinagdag ng tuso, Sir Yates, ang problemang ito ay labis para hawakan mo. O ang taong ito ay isang mahirap na kaso upang basagin. Huminga ng malalim si Keith at malamig na sumagot, maging matapat ako sa iyo, CEO Warner. Si Mandy talaga ay aming apo ng pamilya. At si Harvey York ang kanyang asawa. Siyempre, huwag ipagpalagay na makakasama ako sa kanila dahil lang sa kamag-anak namin. Sa buong katapatan, ngayon kinamumuhian namin ang kanilang buong pamilya. Naghihintay si Jacob kay Keith na sabihin ang mga salitang ito. Nais niyang gatungan ang apoy ng higit pa, sinabi niya, kaya ito siya. Narinig ko na ang tungkol dito. Ang iyong apo ng pamilya at biyenan ay tila handang magbigay ng bahagi ng equity ng Silver Nimbus Enterprise para sa pamilyang Yates. Sa kasamaang palad, natigil dahil sa live-in-in-law na iyon. At ngayon, siya ay kumikilos ng labis na labis. Sa tingin ko siya may masamang hangarin. Talagang nakikipag-flirt siya sa kanyang hipag sa Buckwood University, na parang walang tao doon. Ito ay hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Nagkataon na ang aking anak na lalaki ay may gusto para sa kanyang kapatid na babae-in-law. Hindi ako makapaniwala na siya ay pinalo ng ganito dahil lang sa ilang salita niya sa babae. Napabuntong hininga si Jacob, ngunit sinasadya niya ang kanyang mga salita na baguhin ang katotohanan. Gaano katindi ang marumi na si Harvey York ay nakakasira kay Mandy, at ngayon nais niyang saktan si Cynthia. Hindi niya iniisip na panatilihin ang kayamanan at ang lahat ng kababaihan sa kanyang sarili at sipsipin lahat ng mga pag-aari ni Mandy at sa kanyang pamilya. Ang mga Yates ay hindi masyadong nagagalit dati, ngunit kung kailan nakinig sila kay Jacob, lumaki sila. Nakakainis ito. Ang taong iyon ay hindi nagmamalasakit sa pamilyang Yates. Ang mga taong katulad niya ay dapat na masipa sa pamilya sa lalong madaling panahon. Lahat ng ito dahil sa kanya na naging ganito si Mandy na mapaghimagsik. Huminga si Keith ng isang nagyayelo na pagtawa.
Tiyakin kong aalagaan ito sa ngayon. Ngumiti si Jacob nang makita kung paano nabalisa ang pamilyang Yates. Bago ito, nagpatakbo siya ng ilang pagsisiyasat at natuklasan na si Mandy Zimmer ay talagang apo ng pamilyang Yates. Gayunpaman, dahil hindi siya sigurado sa kanyang kaugnayan sa mga Yates, kailangan niyang sabihin ang lahat ng mga bagay na makukuha niyang impormasyon sa labas ng Yates. Ngayon, naintindihan niya na ang pamilyang Yates ay hindi maligaya sa pagdating ni Mandy Zimmer at Harvey York. Ito ay ligtas na sabihin na ang mga Yates ay kinasusuklaman ng mag-asawa. Dahil iyon ang nangyari, maaaring magpatuloy si Jacob sa pagsasagawa ng kanyang negosyo ng walang prinsipyo. Maaari pa niyang gamitin ang mga Yates laban kay Mandy Zimmer, dahil sinusuportahan nila siya. Maaari niyang pilitin si Mandy na magsumite sa kanya. Si Keith ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sabihin kay Finn na umuwi. Di nagtagal, umuwi si Finn Yates. Siya na ang pangatlong utos ng station ng pulisya ng Buckwood. Ang kanyang kasalukuyang posisyon ay isang representante ng inspector. Siya ay itinuturing na isang natatanging tao sa kabila ng kanyang kabataan. Finn, hanapin mo si Harvey York kasama si CEO Warner at sabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Sinasamantala niya ang mga tao para sa mga walang dahilan sa buong oras na ito. Kung ang CEO Warner ay hindi handa upang makipag-usap sa lalaki ng pribado, itapon siya sa likuran ng rehas para magising siya. Mahigpit na inutusan ni Keith. Ama, panigurado, na-promote lang ako, kaya't hawakan ko ng maayos ang mga bagay. Malamig na nakikita sa mga mata ni Finn, dahil kulang siya ng pabor. Napilitan siyang magtrabaho bilang isang third-in-command para sa isang mahabang. Sa ngayon, ang kanyang puso ay napuno ng sama ng loob. Kung si Mandy ay nagbigay ng shares ng Silver Nimbus Enterprise, ang karera ni Finn ay tiyak na umunlad ng mas mabilis. Ibinahagi niya ang damdamin ni Keith, at naisip iyon na ang pag-aari ni Mandy ay dapat nakabilang sa mga Yates. Ngunit dahil sa live-in-law na pag-uudyok kay Mandy sa likod ng mga eksena, palaging tumatanggi sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit dapat mamatay si Harvey. Hinawakan ni Finn Yates ang armas na nakalakip sa kanyang baywang. Malamig ang mukha niya. Nakikita kung paano ipinadala ni Keith ang kanyang anak upang ayusin sa labas ang problema, na puno ng pagkasabik si Jacob. Ang pamilyang Yates ay maaaring higit pang nakikinabang sa oras na ito. Ngunit para kay Jacob, magiging sulit ang lahat kung siya ay maaaring kumita ng isang mabigat na halaga ng pera at matulog kasama si Mandy. Ang pinakamahalagang bagay ay sa wakas siya ay maaaring maging isang totoong kaalyado ng pamilyang Yates dahil sa kabuuang pagsasama. Ang hinaharap ng Regency Enterprise ay nakikitang nangangako. Sa gabi, sa The Gardens residence, agad na nahulog si Mandy sa kay Harvey nung umuwi siya at sumabog. Harvey, maaari mo bang hayaan ako ng madali ng sabay-sabay? Paano ka maaaring maging sanhi ng isang kaguluhan ng walang dahilan? Si Mason Warner na iyong binugbog ay kay Jacob Warner na anak. Ang Regency Enterprise ay isang malaking negosyo at suportado ng isang malaking pamilya. Narinig ko na si Uncle Keith ay sinusuportahan din sila sa likod ng mga eksena. Ngayon ang pamilya ni Uncle ay may dahilan upang lunukan tayong lahat ng buo. Karaniwang pinapayagan mo silang hawakan tayo. Napagtanto mo ba kung gaano ito kabigat? Ang pagkadismaya ay isinulat sa buong mukha ni Mandy. Naisip niya na si Harvey ay lalaki ng kaunti sa mga araw at isipin ang tungkol sa kanya, at marahil ay tulungan din siya sa labas ng kaunti. Hindi lamang siya nag-alok ng ganoong tulong, kahit na siya ay nagdulot ng mas maraming problema at sinaktan ang ibang tao sa proseso. Nanginginig si Mandy, sa sobrang galit na hindi niya magawa upang magbigkas ng isang solong salita pa. Sister, hindi mo maintindihan si brother-in-law. Patuloy na ginigipit ako ni Mason at nais gawing kasuklam-suklam ang mga bagay sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makakatulong si brother-in-law na pilitin ang kanyang kamay. Bukod, kung wala siyang ginawa, maaaring siya ang isa na na-hospital ngayon. Nang marinig ni Mandy ang paliwanag ni Cynthia, siya ay alam ang sitwasyon ay hindi matulungan. Bumantong hininga siya.
Alam kong nasa tama ka, ngunit wala bang pangangatuwiran kasama ang batang iyon? Bakit ka nagsimulang makipag-away? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Mahinahon na sumagot si Harvey, ang ilang mga tao ay mababa lamang, hindi mo maaaring makita ang mga ito sa mata ng walang pagkatalo ng ilang kahulugan sa kanila. Kung hindi ko ginawa iyon at nagpatuloy ang batang iyon sa panggugulo kay Cynthia, alam lamang ng Diyos kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Ako ay hindi makakasama sa kay Cynthia sa lahat ng oras. Tama iyon, sinusubukan lang ni brother-in-law na protektahan ako. Mangyaring itigil ang pagsisi sa kanya. Hinila ni Cynthia ang kamay ni Mandy, na kumikislap kay Mandy sa nakamamanghang tingin. Pinakawalan ni Mandy ang isang buntong hininga, hindi sigurado sa sasabihin sa sandaling ito. Ngunit ang problema ay naospital si Mason, at ang dahilan ay nasa kanyang tabi. Paano niya mahawakan ang bagay na ito? Walang balak si Mandy na tanggapin ang mga kondisyon na itinakda ng ibang partido. Gayunpaman, natural na hindi nila susuko iyon ng madali. Ito ay tiyak na sakit ng ulo. Noon lang, tumunog ang doorbell. Sina Jacob Warner at Finn Yates ay nasa pintuan, isinama ang isang pangkat ng mga inspector sa kanila. Ang mukha ni Jacob ay kasing lamig ng yelo, tinapik ni Finn ang baril sa kanyang baywang at inihayag ng mahigpit, Harvey York, Mandy Zimmer. Ako ay nandito ngayon bilang isang kinatawa ng Buckwood Police Station. Harvey York, nakagawa ka ng pag-atake sa Buckwood University ng walang dahilan o anupaman, at naging sanhi ng isang malaking pinsala at nakakaapekto sa mga komunidad. Ayon sa batas, dapat sumama ka sa akin. Ngunit gustong makipag-usap sa iyo ng pribado si CEO Warner, at nais na gumawa ng pakikipag-ayos sa iyo. Sa makatuwid, binibigyan kita ng isang limitasyong oras. Pupunta ka sa Emperor Clubhouse at lutisin ang gulo na ito bago mag-alas 12 ng hating gabi. Kung hindi ka sumunod, dadalhin kita ng diretsyo sa kulungan sa susunod na araw. Ngumisi si Jacob. Tandaan, bago mag-alas 12 ng hating gabi. Kahit na lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin pagkatapos nito, ako ay hindi ka bibigyan ng anumang mga pagkakataon. Si Cynthia ay nakapasok, puno ng kawalang kasiyahan, Kuya Finn Yates. Maaari ba kayong dalawa kahit papaano magkaroon ng ilang pangangatuwiran sa likod ng iyong loika? Si Mason ang unang naninira sa akin. Siya ang nagtapon ng unang suntok. Gumanti lang kami pabalik. Hindi kami mali. Matapos marinig ito, parehong tumawa sina Finn at Jacob. Malamig na nagtanong si Jacob, sinabi mo ang lahat ng ito na parang sila ang totoong katotohanan. Nasaan ang ebidensya? Mayroon ka bang kahit na ano? Sumagot si Cynthia, lahat ng mga kamag-aral ay lahat ng mga saksi. Ibig mong sabihin ng mga taong ito. Pumalakpak si Jacob. Ilang dosenang mga mag-aaral sa universidad ang lahat na lumakad. Ang taong nangunguna sa kanila ay si Dwayne Harris, na may benda ang kanyang madugong ilong at namamaga na mukha. Tinakpan ni Dwayne ang kanyang mukha at sinabi, Cynthia, maaari bang ititigil mo ang pag-twist ng katotohanan? Ikaw at ang iyong bayaw ang mga walang kahihiyang magkayakap sa bawat isa sa campus ngayon. Nakita ni Mason ang nangyari at sinubukan na mamagitan. Iyon ang dahilan kung bakit binugbog siya ng iyong bayaw. Oo, tulad ng inaasahan mula sa iyong pamilya. Lahat kayo ay walang kahihiyan. May mabuting hangarin si Mason. Paano mo magagawa ang isang bagay na ito sa kanya? At ngayon, nagpapanggap ka ring tama sa harap ng iyong kapatid. Ito ang unang beses na nakita kong tulad ng isang walang kahihiyang mag-asawa. Lahat kayo, si Cynthia ay nagulat ng higit sa kanyang paniniwala. Ang mga mag-aaral na ito ay lahat ng mga nakatatanda na ganoong mabait sa kanya. Nang sinubukan nilang habulin siya, sila ay tila handang gawin ang anumang bagay. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang mga taong matapat. Ngunit ngayon lahat sila ay nagbubuga ng walang kaparirikan, sinusubukan na pagtakpan ang katotohanan. Si Cynthia ay umangal, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot.
Wala ka pakiramdam kahit ano kapag ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan tulad nito. O si Mason Warner na nananakot sa iyo. Kaya handa ka na maging kanyang subordinate sa iyong buong buhay. Ang kanyang mababang mga lingkod. Mukhang tama siya pagkatapos ng lahat. Siya ang hari ng Buckwood University. Kayong mga utusan niya. Ang bulalas ni Cynthia ay nagpabago sa mga mag-aaral ng bahagyang ekspresyon. Gayunpaman, mabilis silang nakabawi at tumingin muli at malamig na ngumisi, hihimp. Matapang na tumayo si Mason sa katotohanan. Siya ang aming role model. Wala akong pagtutol kasama niya sa pagiging pangulo ng konseho ng mag-aaral. Kabanata 160. Tama iyan. Hindi ba ang pangulo ng konseho ng mag-aaral ay talaga ang hari ng unibersidad? Sa palagay ko ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, si Mason ay mayroon mga kwalifikasyon. Sa kabilang banda, ikaw ang walang kahihiyan. Ikaw ay kumikilos ng labis-labis at nakikipaglambingan sa iyong kapatid-in-law, para lamang mapahiya sa galit noong ikaw ay nalantad ay pinabugbog mo si Mason. Ang pangit ng mukha ni Cynthia. Lumingon siya kay Dwayne. Senior Horace, handa kang tumayo para kay Mason kahit na matapos kanyang talunin sa isang putok lamang. Sumagot si Dwayne na may nakakagulat na hitsura. Cynthia, maaari mo bang ititigil na ang pag-twist ng katotohanan? Ang lalaking tumama sa akin ay ang iyong bayaw na lalaki, si Harvey York. Hindi ko nais na ituloy ang bagay na ito ng higit pa, ngunit kailangan mong dalhin ito. Si Cynthia ay natulala sa pagtatapat ni Dwayne, hindi niya inaasahan na lumipat lang si Dwayne nang sisihin kay Harvey. Sa sandaling ito, naintindihan na ni Harvey, ang pakikipagtulungan sa pagitan ni Jacob at ng Yates ay naayos na. Ang ama ni Dwayne ay maaaring nagtatrabaho para sa Buckwood na pamahalaan, ngunit siya ay hindi gaanong mahalagang subordinate ng pamilyang Yates sa kanilang mga mata. Manggahas ba siyang hindi sumunod? Manggahas ba ang mga mag-aaral sa universidad na sumuwi sa Yates at Regency Enterprise? Dahil sila ay nagpapakita ngayon, natural, babaguhin nila ang sisihin sa kanya at kay Mandy. Malinaw nilang pinang-iinis ang katotohanan. Isang tao na walang anumang kakayahan o koneksyon ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay na ganito kadali. Nabigo si Cynthia, lalo na sa Buckwood University. Nais niyang magpalista sa Buckwood University dati, ngunit ngayon wala na siyang interes. Malamig ang hitsura ni Harvey, naranasan niya ang napakaraming mga gawain tulad nito. Noong siya ay nasa ibang bansa, ang 5 pinakamalakas na bansa ay naninirang puri sa Country H nang walang dahilan ng kanilang sariling mga pakinabang. Sa bawat solong oras, si Harvey ay gumagamit ng mahusay na kapangyarihan at katibayan upang malutas ang mga bagay na ito. Para kay Harvey, ang pamilyang Yates at Regency Enterprise ang mga scheme ay walang iba kundi isang biro. Ito ay walang kahulugan. Pagkatapos nito, nakuha ni Simon Zimmer at Lillian Yates ang salita ng problema. Umuwi na sila sa lalong madaling panahon hanggang kaya nila. Nang dumating si Lillian, nagalit siya kay Harvey. Bastard! Bastard ka lang. Alam kong mayroong may mali sa iyo. Gaano kakatapang na mayroon kang mga saloobin ng pagsamantala sa iyong sariling kapatid na babae. Ang kumpanya ni Mandy ay sa wakas ay pupunta na sa isang mahusay na direksyon. Mabuti kahit hindi mo siya tulungan, ngunit ngayon ay pinono mo at binugbog ang isang tao. Pinaplano mong patayin kami sa pamamagitan ng galit sa amin, at pagkatapos sakupin ang aking 2 anak na babae at ang pag-aari ng pamilya, hindi ba? Ang mas maraming sigaw ni Lillian, ang galit na siya ay naging. Tumalon siya at ibinaba ang kanyang palad patungo kay Harvey. Malamig ang mukha ni Harvey, kumuha siya ng isang maliit na hakbang pabalik. Ginawa si Lillian na hindi tumama ang kanyang sampal. Dahil sa sobrang lakas niya, halos matamba siya, itinaas ni Simon si Lillian at pagkatapos ay sumulyap kay Harvey, na parang patuloy na hindi pagtupad ni Harvey sa mga inaasahan. Harvey, handa akong tanggapin ka kahit na nagbigay ka kay Mandy ng isang kotse na binili ng maruming pera. Parang tama ang tiyuhin mo. Kayong dalawa ay dapat makakuha ng diborsyo sa lalong madaling panahon. Upang masaktan ang tulad ng isang malaking kumpanya tulad ng Regency Enterprise,
Paano ang Silver Nimbus Enterprise na mabuhay sa hinaharap kung kasama mo pa si Mandy? Medyo sumimangot si Harvey, si Cynthia ay mukhang malungkot. Hindi niya kailanman naisip iyon na ang kanyang katigasan ng ulo ay magiging sanhi ng labis na problema para sa kanyang pamilya. Sa ngayon, tila ang Yates at Regency Enterprise ay tulad ng mayroon silang isang kalamangan. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, si Mandy at ang kanyang pamilya ay nasa isang mahina na posisyon. Kung nabigo silang hawakan ng maayos ang kapakanan ngayon, hindi lamang mawawala ang Silver Nimbus Enterprise, si Harvey ay maaaring itapon sa kulungan para sa isang mahabang mga taon. Ito ay isang perpektong halimbawa ng paghagis ng health pagkatapos ng hatchet. Harvey, mahal kong bayaw. Kamukha mo na ang isang masamang kalagayan. Gusto mo bang mag-spar sa akin? Siguro mapapalamig ka nito, sinabi ni Finn, tumawa ng walang kabuluhan.